Magandang buhay sa lahat. Nandito tayo sa nursery. Nandito pa rin tayo sa another video na nursery ng aking sister-in-law sa aking bilas kay Kuya Sunny Gutierrez. Nakikibideo tayo dito. Papakita ko naman sa inyo ngayon yung paano mag-nursery ng lansones. Sa sunod na video, papakita ko sa inyo yung pag-nursery ng rambutan. Preferably dapat una may area kang at least ganyan, partially shaded, pahaba, at linisan mo lang kahit patahilig. Mas maganda kung tahilig para hindi siya stagnant ang lupa. Ganyan lang distance, pacham-pacham, basta tuwid 3x4, ganyan, okay na. 3 inches, tingnan yung distance. Ang masaya dito, yung panim na yan ay nililimot lang sa gubat. Sometimes binibili 50 centimos, piso, 3 piso. Kung regardless of the variety ng lansones po, pwedeng sama-sama. Pero kung maselan yung magna-nursery owner, pwedeng hiwalay. Kita mo naman kung duko, kasi may nabili po ng seedling na duko. Ang duko, pag nabibili mo ng mga lansones pag seedling ay mas mura. Nasa 15 pesos, 10 pesos, 5 pesos pa nga minsan paglibuhan. Doon sa mga ganitong bukid, ang pinakamura pong kuhanan ng pananim ay sa mga bukid dito sa aking bilas sa Kuya Sunny Gutierrez at sa mga dakulong pinsan ko dito. Marami pa po dito sa San Antonio. Ang San Antonio Victoria, Oriental Mindoro po kasi ang capital. Ang San Antonio capital ng nursery dito sa aming bayan. So yan ito daw ay binibili na sa kanya ng 20,000, hindi niya binigay. Kasi pipira yan ng may 50 mil siguro ito pagka laki ng tubo, kung ilang panahon lang. Tapos palalakihin mo lang muna po yan diyan, tapos saka mo siya dadalhin sa bago mo siya i-grap. Pag meron nabili po ng seedling na magka yung mga 1 foot na nabibili na, 1 foot, 2 feet, 3 feet, 1 meter, depende sa taste nung minsan nag-overgrow. Pag overgrow na, mas mura, pero mas convenient yun sa mga buyer. Tapos, pagka nag-grap mo, nabuhay, maganda advantage noon pag dito sa lupa, makikita mo kung buhay o kung patay. Pag patay, susuli po uli siya. Unlike sa plastic, napagod ka na, nag-invest ka na ng panahon, pagdidilig. Pag namatay, ay another plastic ka na naman, another tusok na naman. Unlike dito sa lupa, grap mo yan ng malaki na, malakalaki na, mga 1 foot ay pwede na siyang i-grap. Yung malakalaki na yung katawan, grap po kasi kaya ang preferably propagation method na ginagamit. At saka naman po ipaplastic pag tag-ulan. And then yung naka-plastic na yan nakikita nyo ay seedling yan ng aking bayaw naman, si Kuya Alan. Ibebenta niya, hindi na niya kinaya yung mag-grap pa. Iniuupa rin kasi yan pag hindi ka magaling yung pag-grap. Yan yung pag-nursery po ng lansones. Pag sobrang ulan, kailangan mo rin siyang lagyan ng shade, o kung hindi man shade ay net na para mabasag yung direct na sunlight, kasi nasusunog yan. Hindi mabili kapag sunog. Sino ganun bibili ng sunog? Pangit yung appearance niya at nahihirapan siyang lumago kapag tinanim. Kaya kailangan ng temporary shade. Pero kapag ganito yung space mo, I think hindi masyadong kailangan kasi partially shaded na ito, open. Ang ganda nito, mabilis itong lumago. Ang ayaw ko lang talaga dyan sa pag-nursery ay nauubos yung lupa namin. Pero may solusyon naman nga yun. Kung malapit ka sa mga libingan na private, mga memorial garden, pag naglilibing, nakakabili doon. Wala na po kasi yung irihi-irihiya ngayon. So, kaya malaya na tayo. Hindi na rin nag-iirihiya ang mga bumibili. Wala na silang pakaalam doon. Regardless of the variety, ganyan po ang method. Pwede rin po direct sa plastic. Direct sa plastic ay, yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, ang disadvantage pag namatay doon sa pagkagagrap mo, hindi po maganda. Kasi talo ka at nasisira na yung plastic, mag-iintay ka ulit ng panibagong season pagka ganon. So nawa po ay natutunan nyo ang ilang bagay mula sa pag-nursery ng lansones. Hanggang sa sunod, pag-usapan natin yung pag-nursery ng rambutan. Paalam and God bless. Pakiusap, huwag niyo po i-skip mga ads. Magdadagdag lang po tayo ng mission sa buhay sa ngayong taon. Hanggang sa muli po natin educational videos. Bye bye and God bless.
At dyan po nagtatapos ang munti natin vlog. Kung kayo pinapagpala at mahilig kayo sa ganitong klase mga upload, please consider subscribing and hitting the bell icon so that you'll get notification sa mga upcoming namin videos. Ano po? Magkita-kits po tayo sa susunod natin mga vlog. Paalam and God bless. Bye-bye po muna!